So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-game test na natin ngayon itong isang napakamura na budget smartphone ngayon ng Infinix Smart 10. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga ka-J-Vlog, 4 games ang ating i-test: ML, Honor of Kings, Genshin, at COD. So yung Roblox, gumawa ko ng separate video about dito sa game test na to para makita nyo kung playable nga bang Roblox at sa mga naghahanap ng murang smartphone na pwede nila mabigay sa kanila mga cheating. So yun, start tayo. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. So ito settings natin. So map quality high, refresh rate high, resolution HD. I am not alone in this fight. First blood. An enemy has been slain. Test the might of my bullet. I detect the scent of prey. An enemy has been slain. So pagdating sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog, napakaganda ng performance dyan ni Infinix Smart 10. Smooth siya so far sa mataas na settings na try natin, and nakapaglaro na rin ako ng rank dito na manage niya naman. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na sobrang mura na pwedeng pang ML, maganda pong i-consider itong Infinix Smart 10. So next naman is Honor of Kings. So yung settings natin, FPS high, resolution natin ultra. To farm some extra resources while waiting for the next minion wave. An enemy has been slain. Killing spree. Ice never decays. So pagdating sa Honor of Kings, solid performance din sa Infinix Smart 10. Playable na playable siya mga ka-J-Vlog. Ayan, no? Sa mataas sa settings to. So panigurado medyo nyo rin maglaro ng Honor of Kings dito sa smartphone na to. So next naman is COD. Ito po settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So graphics medium, frame rate natin nasa high. Ayan. So pagdating sa COD, Battle Royale, surprisingly for a budget smartphone, napakaganda ng performance.
Infinix Smart 10. Even though medium graphics, okay na yan as long as maganda naman yung performance niya. May mga sobrang minor frame drops lang naman while playing, pero manageable siya dito sa smartphone na to. So nakakabilib. An Android Go edition, tapos sobrang mura, ay kaya rin ang Battle Royale kahit pa paano, di ba? Enemy down! Reloading! Contact with enemy. Enemy down. Changing mag. We've taken the lead. Enemy in sight. Shotting down. Reloading. Friendly drone deployed. So pagdating sa COD multiplayer, sobrang smooth ng performance dyan ni Infinix Smart 10 mga ka-J-Vlog. Nakakalaro tayo ng mabuti dito sa smartphone na to. Ayan, no? Ang smooth niya. Solid na solid. May enjoy nyo maglaro ng COD dito sa Infinix Smart 10. Smooth siya. So next naman mga ka-J-Vlog is Genshin Impact. So itong Genshin Impact na na-install ko dito is bago pa lang eh. Okay, so hindi ko pa maset yung settings. Siguro nasa pinakamababa to. So try natin mag-play dito ng Genshin. Wala pala to yung pakpak. Pero in fairness sa ganitong settings, ayan, nakakaano naman tayo dito ng Genshin Impact. Biruin mo ang halaga lang neto 3,000 to 4,000 pesos. May mga few frame drops. Expect nyo na yan for a budget smartphone. Pero, di ba nakakatuwa na kasi minsan pag nag-handle tayo ng mga certain kind of games na ganito na sobrang bigat sa ganitong murang device, talagang hindi gumagalaw, slow movement. Pero dito so far naman sa Infinix Smart 10, may mga frame drops from time to time. Pero yun, nakakagalaw naman tayo kahit papaano. Okay rin naman yung rotation. Ayun, may mga frame drops from time to time. So, kung maglalaro kayo ng Genshin dito, pinaka-sasuggest ko talaga sa inyo, iset nyo siya sa pinakamababang settings para makapaglaro kayo ng maayos ng Genshin Impact dito sa Infinix Smart 10. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating game test dito sa Infinix Smart 10. So, to be honest, nagulat ako sa performance nito for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Na-handle niya po lahat ng tinest nating games. Nakapaglaro rin tayo ng Roblox dito sa ibang game test. I-upload ko na lang yan. Pero surprisingly, for a price na 3,000 to 4,000 pesos, outstanding ang kanyang gaming performance. Pwede siya sa Genshin sa pinakamababang settings, pero wag kayo mag-expect ng smooth ha. Pero sa affordable smartphone, makakagulat din ang performance niya sa Genshin Impact. So, ganyan din kalakas ang Unisoc 7250 for a budget smartphone. At kung i-rate ko ang kanyang gaming performance sa 3,000 to 4,000 price tag, one loss and ang highest ang score ko dito, nasa 9. Dahil yun nga, maganda rin naman yung chipset na ma-offer niya. And yung screen size niya is all good for gaming. Yung ganitong form factor, naka-notch display pa, 120Hz screen refresh rate. At syempre, pag maglalaro kayo ng ML dito, smooth na smooth siya mga ka-J-Vlog. And maganda rin ang kanyang battery, malaki, matagal din malobot in fairness, etong Infinix Smart 10. So yun, maganda siyang i-recommend din sa inyo mga ka-J-Vlog kung naghanap kayo ng budget smartphone na pwede rin pang gaming. Nandito yan, view products, i-click nyo na po yung view products para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Infinix Smart 10. So, ang maganda rin pala dito smartphone na to is yung kanyang speakers. Biruin mo, dual steer speakers for immersive sound na rin siya. At kung gagamitin niyo siya for gaming, I suggest ko ninyong variant is yung 256 at yung 128. Huwag niyo kukunin yung 64 dahil napakalit po ng 64 pag focus is gaming. Ang pinaka the best or minimum na pwede niyo makuha itong 4GB, 128GB of internal storage.